Nako, pag nagsasalamin ako, oo, ay nako, ang hirap. Hirap magpalayas ng demonyo. O kung ibig ko po sabihin yung mga masamang espiritu, yung mga sinasaniban, nako, hindi pwedeng puyat ka, hindi pwedeng gutom ka, hindi pwedeng tawag dito, hindi ka nakahanda o yung tinatawag na hindi ka nakadispose. Kailangan talagang nagdasal ka kahit isang oras lang bago mo palayasin ang masamang espiritu. Kung hindi, tatalunin ka niya. Opo, tatalunin ka niya. Ito naman ang alagad ng ating Panginoong Yesus. Pinagbawalan ba naman ang isang tao na nagpapalayas daw ng demonyo? Bakit po? Kasi hindi nila ito kasamahan. Mabuti ba o masama ang magpalayas ng demonyo? Mabuti. Pinagbawalan niya. Huwag niyong pagbawalan, sabi ng ating Panginoong Yesus. Bakit kaya pinagbawalan nila? Simple. Hindi kasi natin siya kasamahan. Mga kapatid, una, akala ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus noong una na sila lang ang tinawag at sila lang ang isinugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman, dahil sa kaalamang sila lang ang tinawag at sinugo, sila lang rin ang may karapatan na gumawa sa utos at misyon ng ating Panginoong Hesus. Ito ang unang dahilan. Akala nila sila lang ang tinawag at sinugo ng ating Panginoong Hesus. At dahil doon, oo nga naman po, it is tantamount to say na sila lang rin naman ang may karapatan na gumawa. Magpalayas ng demonyo, mangaral, yung may sakit, mga pilay, palakarin, etc., etc. Yan ang unang dahilan. Kaya, mga kapatid, simple lang ang unang ipinapaabot sa atin ng banal na kasulatan. Apo Konsing, di lang ako. Tataka nga ako, bakit ako? Di lang ako bilang pare. Di lang kami bilang mga pare. Hindi lang ang mga madre. Hindi lang yung mga tinatawag na may pinag-aralan o wala. Hindi lang yung mayayaman. Hindi lang yung bihasa. Hindi lang yung malalakas. Hindi lang yung mga gwapo at magaganda. Kundi ako, ikaw, tayong lahat ay tinatawag ng ating Panginoong Hesus. Amen? Ito ang unang malinaw. Opo, napakalinaw talaga. God called us to save humankind. His basic mission is to save. Sino pong ililigtas niya? Iilan lang? Hindi. Sino po? Lahat. Kaya nga ang pagtawag niya ay isa ring na mapakikisa sa pagliligtas niya, na makiisa sa Kanya. Hindi pwedeng akuin ng ninumang grupo o ninumang pamilya o ninumang organisasyon na sila lamang ang may karapatan sa kabanalan o sila lang ang may karapatan sa anumang gawain na hinihingi o hinahangad ng organisasyon o grupo nila. Ako, ikaw, tayong lahat. Tayong lahat. Ang ibig sabihin ng tayong lahat, wala ninuman o ni isa katao ang hindi tinatawag ng Diyos. Amen? Ito po ang una nating dapat manatili sa ating damdamin, sa ating puso, na tinatawag tayong lahat. Bakit lahat at hindi lamang iilan? Kung iilan lamang ang tinatawag ng Diyos sa buhay pagsuyo, para bang nangangahulugan na
ang kanyang banal na salita, ang kanyang banal na kalooban, ang kanyang banal na kaharian ay abot lamang ng iilang mga tao. Tayong lahat ang ibig sabihin, kahit wala kang pinag-aralan o kahit hindi ka nakatapos sa pag-aaral, kahit isang kahig o isang tukha ka lang, kahit hindi ka maganda o gwapo, ang mahalaga, alam mo ngayon, tinatawag ka ng Panginoon. At dahil tinatawag ka ng Panginoon, ano po ang kahalagaan nito? Ang kahalagaan niya, alam niyo po ang dating mga simbahan, mga katedral. Sino po ang 70 above dito? Ayun si tatay. 1, 2, 3. Hindi po ba dati yung mga simbahan, yung mga katedral, yung mga laki simbahan, halimbawa, altar ito, tapos ito yung oro, plata, mata, steps. Ano po yung nandito? Yeah. Di ba? Yung parang bakod. Rehas o ano pa man. Pero ngayon, inalis na. Sa atin po, pagbasa nyo, sa Cathedral, wala na. Sa San Fernando, wala na. Sa Holy Rosary, alam ko, pinaalis na rin. Alam nyo po bakit? Kasi, dati kasi, ginaya nila ang sinagoga, ang templo, na mayroong apat na parte. Sino lang ang nakakapasok doon sa tawag dito, Holy of Holies na tinatawag, ang naatasang mag-insenso. Siya lang. At yung mga pulubi, yung mga dukha, yung mga walang pinag-aralan, yung mga may sakit, naku, doon sila sa labas. Hindi sila pwedeng pumasok. At wala silang karapatan pumasok. Ako, ikaw, may karapatan po tayong pumasok sa kaharian ng Diyos. Yan ang sinasabi kung bakit kanya tinatawag. Napakasimple. Tinatawag ka, tayong lahat, kasi tayong lahat ay may karapatan na pumasok, mahawakan, mayakap, marinig, makita ang ating Panginoong Diyos. Amen? Ito pong unang pabaon ng ating Panginoon na tayong lahat, hindi lang ang iilan. Pangalawa, bakit napakahalaga ng una, hindi lamang yung sino ang tumawag sa atin, no? Sino? Ang Panginoong Yesus. Siya ang tumawag. Siya ang tumawag sa mga alagad niya. Ang mahalaga, alam natin sino ang tumatawag. Kasi po, sa mundo natin ngayon, hindi naman kaila. Yung iba, hindi naman talaga ang Panginoong Yesus sa tumatawag. Tumatawag ang bulsa, pera. Tumatawag ang katanyagan, hindi ang Panginoon. At tumatawag sa iba, hindi naman po ako nagdududa o nalalait o naninira. At tumatawag naman sa iba, karunungan. Marunong ako may maibibigay ako Yung iba naman, katanyagan o kasikatan. Sarap po maging pare, alam niyo po ba yun? Napakasarap. Oo. Pati matanda, nagmamana sa'yo. Pagdating mo sa bahay, pakakainin ka. May pabaon ka pa. Sarap. Hindi lang yun. Ang pinakamasarap, mataas ang paningin ng tao sa'yo. Ang sarap. Sa akin po, ano tumatawag sa akin? Yun ba? Yung mataas ang paningin ng tao dahil sa habito? Dahil sa pinag-aralan? Mga kapatid, kapag tayo ay tumutugon sa isang tawag ng buhay pagsuyo, dapat po nating munang malaman wala nang ibang tumatawag sa atin kundi ang ating Panginoong Hesus. At dahil ang Panginoong Hesus sa tumatawag, tayong lahat ay tinatawag niya. Walang nakahiwalay at hindi lang ang iilan. Pangalawa, bakit
Pinagbawalan ang taong nagpapalayas ng demonyo o masamang espiritu. Tingin niyo po, bakit pinagbawalan? O sige, yung hindi nyo tingin. Kasi tinanong ko, tingin nyo po. Tingin nyo po. Malaking ano yan, malaking bagay yan. Kasi makasarili. Kasi, dahil nga sila lang ang tinawag eh. Ano pa? Sige na. O hindi po nila kasama, makasarili. Sirit. Simple lang. Insecure siya eh. Yeah. Ito po, wag niyo akong paniwalaan ha. Sa akin lang po ito. Ano ba ang trabaho nga ni Juan bago siya tinawag ng Panginoong Jesus? Isang magsasaka. James and John. May pinag-aralan ba? Wala. Wala. May kaalaman ba sa mga libro? Wala. Heto po, nakakita siya ngayon ng isang taong ba, napakagaling. Sabi ko nga, mahirap ang magpalayas ng demonyo. Insecure po siya. Kasi hindi niya noong una mapalayas ang mga masasamang espiritu. Hindi kagaya ng taong ito, may kakayahan, habang siya naman ay duda sa kanyang sariling galing o angking abilidad. Insecure si Juan. Walang pinag-aralan, hindi marunong manggamot, alam lang niya tilapia o isda, alam lang niya tubig at bangka, di siya marunong manggamot. Mga kapatid, ano ang nais ipaabot sa atin? Simple lang. Huwag lang natin dapat alamin kung sino tumatawag sa atin. Alamin din po natin kung bakit tayo tinatawag. Bakit nga ba tayo tinatawag? Napakagaling ng sagot ng ating Panginoon. Huwag niyo siyang bawalan. Dahil sino man ang panig sa atin ay hindi natin kalaban. Simple lang ibig sabihin. Sino man ang taong may lakas na gumawa ng tama at mabuti, regardless of his own weaknesses, sa akin siya. Yan po ang sinasabi. Mahalaga rin mga kapatid na alam natin bakit niya tayo tinatawag. Tinatawag niya po tayo upang palakasin tayo sa ating mga kahinaan. Inuulit ko. Ito po ang pangalawang pabaon ng ating banal na kasulatan, ng ating Panginoong Hesus. Bakit tinatawag tayo ng Panginoong Hesus? Upang palakasin tayo sa ating mga kahinaan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Amen? Opo, napakahalaga nito. Huwag po nating isipin kung anong meron tayo. Kung anong meron sa atin. Kung anong maibibigay natin. Kung anong maiaalay natin. Kapag buhay pagsuyo ang pinag-uusapan, isipin po natin yung ano ang wala sa akin. Ano ang wala sa akin? Natatandaan ko po ang tatay ko tsaka nanay ko, bago po ako pumasok sa seminaryo, umuwi po sila dito sa ating bansa. Isang dahilan, kumukontra sila. Ayaw po talaga nila akong magpahari. Dahil hindi ako bagay at ni isang kalidad. Wala raw ako ni isang kalidad upang maging pare. Gustong-gusto talaga mag-artista ako eh. Yeah. Oh. Ay nako. Ako rin po. Patapos na ako ng pag-aaral sa seminaryo. Ayaw kong pumirma. Bakit? Kasi alam ko po,
hindi ko kaya at marami akong hindi alam. Yan po ang totoo. Kapag if a thing is missing, ang sinasabi natin nawawala ang isang bagay. If someone is missing, sinasabi po natin wala ito sa atin. Tama o mali? Someone is missing. Ibig sabihin, mayroong isang bagay na wala. Pero missing things from us should not block us from the service of God. They are opportunities for us to become closer to God. Inuulit ko po, napakahalaga nito. Kapag daw tayo ay tinawag ng Panginoon, tinatawag tayo hindi dahil sa mga angking galing natin, kayamanan, talento, etc. etc. Tinatawag tayo upang palakasin tayo. Palakasin sa ating mga kahinaan. Sa ibang pananalita, kung ganon, ang mga kahinaan po pala natin ito ay hindi natin dapat tignan bilang saggabal o block o hindrance, kundi tignan natin ito ng mga pagkakataon upang lalo tayong mapalapit sa Diyos Ama. These are opportunities. Opo. So, ngayon, kung mahina ako sa, noon po, daming wala sa akin. Ano kasi title nung pelikula ni Piolo, nung Valentine's Day? Tsaka yung isang babae, ano yung title? Ano title? Starting Over Again. Inaamin ko po, nanood ako. Sinama ako ng Dulong Ilog ng Pastoral Council. Meron na, nang magising ako, nag-aaway na yung dalawa. Yung isa si Tony Gonzaga. Kasi dati niyang boyfriend si Piolo. May girlfriend na si Piolo, si Isa Calzado. Talagang pinagpipilitan ni Tony Gonzaga na talagang akin siya. Akin siya. Ako lang ang may alam sa kanya at may kilala ko siya. Sagot ng girlfriend ng lalaki, I love him. My love for him includes the needed space to accept his weaknesses. Tumahimik yung dating niyang girlfriend. Mahal ko siya. Ang pagmamahal ko sa kanya ay kasama na ang kailangang espasyo, space, upang tanggapin ko ang kahinaan niya. Ang pagmamahal po ng Diyos Ama sa atin, kasama na ang pagitan. Para saan ang pagitan na yon? Para doon niya ilagay ang mga kahinaan natin at upang hindi tayo hatulan. Kaya, nakapagtataka nga po dati sabi ko nga, daming wala sa akin. Ba ngayon, medyo meron na. Oo, dati wala po sa akin ng lamig ng ulo. Puro init ng ulo. Dati wala pong yung mahabang pasensya. Basta, alam po tama. Dati, diretso lang po ako. Basta alam pong tama ako. Mali ka. Wala na tayong pinag-uusapan pa. Pero ngayon, ang dami. Pinalakas niya. Oo. Ito pala ang karanasan ng isang buhay pagsuyo. Lumalapit, lumalakas. Hindi dahil sa ating angking galing, kapangyarihan, o anumang lakas na meron tayo. Ito ang problema ni Juan at ng kanyang kasamang mga alagad. Sa tanang pagkaalam nila, nanggagaling ang kapangyarihan sa kanila. Kapag ginamit natin ang pangalan ng Panginoon, Panginoon, hilubin mo ang sakit na taong ito. Sandali. Hindi po automatic yun. Inuulit ko. Alam ni Apo Consing ito. Hindi automatic. Panginoon, sa ngalan mo, pagalingin mo may sakit na to. Ay, sandali. Kailangan maniwala ka muna na pinagaling ka ng Panginoon. At dahil pinagaling ka ng Panginoon, palalakasin mo rin at pagagalingin ang isang taong mahina.
upang makamit niya ang tunay na tawag ng ating Panginoon. Ito ang dalawang pabaon ng ating banal na kasulatan ngayong gabi ito. Sino po tinatawag ng Panginoon? Tayong lahat. Bakit? Upang palakasin tayo sa ating mga kahinaan. Tara po, palakasin natin ang kahinaan ng ating kapwa. Makisa tayo sa misyon ng ating Panginoong Yesus nang maisabuhay natin ito ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magsitayo. Mga kapatid, manalangin po tayo sa ating Panginoong Jesucristo na nagsabing, kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Dalhin natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at sa bawat kahilingan ang inyong itutugon. Amang mahabagin, dinggin mo kami. Amang mahabagin, dinggin mo kami. Ang simbahang laganap sa buong daigdig upang siya'y maging halimbawa sa pagsunod sa aral ni Kristo na ibigin ang mga kaaway at idalangin ang mga umaapi. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa ating bansa upang sa kanilang paglilingkod ay huwag silang maghintay ng gantimpalang kapalit. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, dinggin mo kami. Ang mga taong nahihirapang magpatawad sa kapwa na nagkasala sa kanila upang ulinigan nila ang panawagan ni Kristo na magpatawad sa kapwa upang makamit ang kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, dinggin mo kami. Ang mga nagkakatipon sa pagdiriwang na ito upang sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay mabanaag ang pagiging mabuti ng Diyos sa mga masasama at hindi sa marunong tumanaw ng utang na loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, dinggin mo kami. Hilingin niyo na po ngayon ang inyong sariling pangangailangan. Ama naming mapagmahal at tunay na makapangyarihan, naway ang biyaya ng buhay pagsuyo ay tunay na ming maranasan sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Habang pinapalakas mo ang aming mga makataong kahinaan. Inaamin namin na hindi kami perpekto, may mga kahinaan kami. Pero sumasampalataya naman kami na mas malakas ang pagbabasbas ng iyong kanang kamay kaysa sa aming mga kahinaan upang itaguyod mo kami at dalhin sa iyong pangakong kaharian ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo.
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain pati ng ating mga sarili kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon ay aming paglingkuran, hinihiling po namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan, marapat lamang na lagi ka namin pinasasalamatan dahil hindi ka nakawalay sa aming buhay, sa aming pagkatao, pati na sa aming mga makataong kahinaan. Ito ang tunay na pananampalataya ng iyong mga anak ng pagbibigay mo ng tapat na pag-asa, tapat na pangako upang kami ay iyong palakasin. Diyaring alam mo na mayroon kaming angking makataong kahinaan o tinatawag namin manang kasalanan. Ama, sa iyong pagkakatawan tao, ipinakita mo ang buhay at ang muling pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel at sisiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, hinihiling po namin na gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming mga anak po na iyong tinipon ay tunay na maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, Ama. Hinati niya iyon at iniabot sa kanyang mga kaibigan ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, Ama. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga kaibigan nang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Magsitayo. Ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Maraming salamat, Ama. At hinayaan mong tumayo kami sa harap mo upang makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng banal na misang ito. Sinasamo rin po namin kami magsasalo-salo sa katawan at sa dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Pasiano na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Pakiyuko muna ang iyong ulo at alalahanin mo rin ang mga mahal mo sa buhay na yumaon. Sila ay buhay kasama ng Diyos Ama. Ama, kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasala sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid, tumawag tayo sama sa dasal itinuro ng ating Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
Sa huling pagkakataon, pakiyuko ang iyong ulo at damhin ang tunay na kapayapaan na Diyos lamang ang makapagbibigay. Panatag mo ang kalooban mo. Huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Dahil ang mga kahinaan mo ay hindi balakid sa pagpasok sa karya ng Diyos. Lahat ng mga yan ay mga paraan at pagkakataon upang lalo kang mapalapit sa Kanya. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at hanggang ngayon ay sinasabi mo pa rin sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, Panginoon, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayon. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo lahat. Magsibo. Ang pinakamaliwanag na paglalarawan ng ating Panginoong Hesus na tinatanggap niya ang lahat ay sa pamamagitan ng pag-anya niya sa kanyang banal na hapunan. Wala siyang pinipili. Lahat gusto niyang makasalo. Lahat kanyang iniimbitahan upang hindi lang palakasin sa mga pangangatawan, kundi higit sa lahat sa mga kahinaan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.